Ay ating buksan ang ating mga banal na sulatan sa isang pagbasa sa mga sa talata sa unay sa 1 John chapter 2 verse 20 at pagkatapos ay pupunta pa tayo sa isa pang aklat mamaya sa 2 Corinthians 1 verse 21 pero ngayon ay ang 1 John chapter 2 verse 20. Itong sinasabi, but you have an anointing from the Holy One, and you all know. Ulitin ko, but you have an anointing from the Holy One, and you all know. Sa 2 Corinthians chapter 1 verse 21, sabi rito, now He who establishes us with you in Christ and anointed us is God. Hallelujah. Siya po say amen. Praise God mga po tayo sa oras na ito. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon at magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Pagbati sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na siyang sa atin ay umibig at nagbigay ng kanyang buhay alang-alang sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Naniniwala ba tayo na ganon tayo minahal ng ating Panginoon? At kagaya ng kanyang pahayag sa Israel, sabi niya sa Israel, I have loved you with an everlasting love. I have loved you with an everlasting love. Inibig ko kayo ng isang pag-ibig na hindi matatapos, magpakailan-kailan pa man. At ang pag-ibig na ito, minsan mga kapatid, ang pag-ibig ay tinitingnan natin na kapag ang lahat ng bagay ay maganda, mabuti, ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa ating buhay, sinasabi natin, mahal ako ng Diyos, iniibig ako ng Panginoon. At ngunit kapag dumaan na tayo sa mga rocky road, sa mga, ang ating mga bangka ay hinahampas na ng alon, at tila ang ating mga bangka ay napupuno na ng tubig, tayo nagtatanong, mahal kaya ako ng Panginoon, bakit ako ay nakakaranas ng ganitong bagay? Well, sabi ng isang awit ay nagsabing, He cares for us. Through sunshine, through shadow, or rain, He cares for us. Siya nagmamalasakit sa bawat isa atin. So whatever the situation is, whatever the condition ng ating buhay, ay siya ay nagmamalasakit pa rin sa bawat isa sa atin. Ang isang awit ay nagsasabing, bakit nga ba pinupuri ko siya? Hindi dahilan sa pagpapala, hindi dahilan sa anumang bagay, kundi siya ay siya. Siya ay dapat purihin, siya ay dapat sambahin, siya ay dapat pasalamatan. Praise God. Purihin ang Panginoon. Sa oras na ito, mga kapatid, ay nais ko ring matiin at welcome ang ating visitor. Pero nawala yung papel na binigay sa akin. Pero tanda ko naman yung pangalan, si Sister Marina Fernandez. Tama ba? Pwede bang tumuyo si Sister Marita? God bless you, Sister. At salamat sa Panginoon at nakasama ka namin. Madalas ko narinig yung pangalan mo kay Sister Consuelo. At popular na yung pangalan mo, hindi pa lang tayo nagme-met by in person. Pero salamat sa Panginoon at nakasama ka namin. Hopefully na patuloy natin siyang makasama at sa mga susunod pang panahon kung hindi magkamali ay siya'y nakatira at nanunuluyan sa lugar ng Sampaloc, Manila. At salamat sa Panginoon at siya po ay believer sa congregation sa Pangasinan. At siya ay nagtatrabaho dito somewhere in BGC kung hindi magkamali. At siya ay nakatira sa Sampaloc. So salamat sa Panginoon at maging kabahagi ka sa gawain ng Panginoon. Sa oras na ito ay ayaw ko rin kalimutan, gusto ko rin batiin yung sarili ko. Gusto ko rin batiin yung kaming may bahay ay aming, ilan taon na ba tayo? 26 year. Aming 26-year anniversary. Ito po yung December 3, 1997 ay kami ay
kinasal na aking may bahay. And for 26 years, sa biyaya ng Diyos ay kami ay nagpapatuloy at binigyan kami ng 4 na anak at lahat sila ay sa biyaya ng Diyos ay naglilingkod sa Panginoon. So, salamat sa Panginoon sa kalakasan na binibigay sa mga panahon na dumaraan. At totoo naman talaga ng buhay, may asawa ay may mga bagay na pinagdaraanan. Pero ang pinakamahalagang bagay ay ang Panginoon na siyang ikatlong ikid ng lubid na nagpapanatili upang manatilang bigkis at antaling ito. Praise God. So, hindi ko rin kalimutan si Sister Maylene. Ay kaarawan niya kahapon. Kung hindi mo tama ba? Kahapon. So, happy birthday, Sister. God bless you. At Diyos ay magpala sa atin o sa ating kapatid. Now, sa oras na ito ay nais kong pumunta tayo sa ating paksa na pag-uusapan, kagaya ng aking naipangako ng mga nakaraan. Last Sunday ay pinag-usapan natin ang paksa at ito'y may kinalaman sa anointing. Pero ngayon, ang pag-uusapan naman natin is about the anointed. Anong nakaraan, ang pinag-usapan natin ay yung pahid mismo, yung pahid na ipinapahid doon sa tao or sa mga kasangkapan, so anumang mga bagay na pinapahiran. Ngunit pag-uusapan naman natin ngayon at di rin tayo lalayo sa dalawang bahaging ito, ang pahid at ang pinahiran. At binasa natin yung verse sa aklat ng 1 John chapter 2, verse 20, at pinakita riyan ni Apostol Juan na siya ay alam nyo, ang banal na sulatan at ang mga writer ng Bible ay unique sila sa kanilang mga sarili. At mayroon silang mga ginagamit na mga terminology. And ito ay, basically, ito ay mga bagay na nanggaling sa Old Testament, mga tradition o mga practices na ginagawa ng mga Hudyo. Pero ang lahat ng yun, it's not just a tradition, it's not just a practices. Ito ay may kinalaman sa plano ng Diyos in the future. Ito ay may kinalaman sa layunin ng Diyos na kanyang gagawin sa darating na hinaharap. At ito ay ang mga bagay na nangyayari sa Old Testament, kahit ang mga kasaysayan, ang mga kwento ng buhay, ang mga pangyayari sa bawat mga character sa banal na sulatan, hindi po ito isang kwento lamang ng buhay, ito ay kwento ng katubusan. In fact, naalala kong sabi ng ating kapatid, Barbanham, ang Biblia na inyong hawak-hawak ay tinawag itong the Book of Redemption. Ito ay istorya ng katubusan. It is the story of redemption. Mula pa lamang sa Genesis na pinaka-gene ng aklat o ng Biblia, pinaka-ugat o pinaka-seed ng aklat na ito ay pinakita na ang tinatawag na plano ng Diyos. Sa pasimula pa man ng tinatawag na paglalang ng Panginoon at ng bayan o ng dalawang mag-asawa ay mahulog sa pagkakasala, merong pinakaunang pangangaral ng salita ng Diyos, ng gospel, doon sa Genesis chapter 3, na sabi niya, paglalagyan ko ng pag-aalit ang iyong binhi at ang binhi ng babae, siyang dudurog ng iyong ulo at dudurugin mo ang kanyang sakong. So doon pa lamang ay pinakita na merong katubusan na mangyayari sa malayong hinaharap, pero inilatag na ng Panginoon. So lahat ng bagay, so kung ating bibigyan ng pansin ang banal na kasulatan at babasahin ang mga kasaysayan dito, ay hallelujah, kung ikaw ay magbabasa by inspiration at hilingin ang inspirasyon ng Espiritu Santo, makikita mo yung paano inilatag ng Diyos ang kanyang layunin mula sa pasimula hanggang kawakasan. So, bagamat ang Biblia ay contain lamang ito ng 66 books,
Pero dito ay kinonsise at pinagsama-sama ng Diyos ang pinaka-overview ng kanyang dakilang plano sa kanyang, para sa kanyang mga anak. Now, pag-usapan natin ang bahaging ito ay, so, ang 1 John chapter 2 verse 20 ay sinabi ni Apostol Juan dito, "But you have been anointed by the Holy One." You have been anointed. Tayo ay pinahiran. So mga kapatid, mamaya makikita natin na kung ang ating Panginoon ay tinatawag na Kristo. Yung salitang Jesus Christ, ay ang Jesus ay pangalan, pero yung Christ hindi po ito apelyido. Hindi ito surname. Yung Christ is a title. Yung Christ, ang ibig sabihin ng Christ ay anointed. Yung salitang Messiah, ang ibig sabihin doon ay pinahiran o pinahiran ng langis. He's being smeared or anointed or poured out o binuhusan ng langis. But meron din siyang pinapakita na ang bawat isa na mga mananampalataya na mga anak ng Diyos, sino rito ang mga anak ng Diyos sa oras na ito? At sabi niya, bawat isa na mga, ngunit kayo, but you have been anointed by the Holy One. And who is the Holy One? The Holy One ay walang iba kundi ang Diyos, kundi ang ating Panginoong Hesus. Sabi nito, but you have been anointed by the Holy One, and you all have knowledge. At sa isang verse ng 2 Corinthians chapter 1 verse 21, ang pangusap naman ni Apostol Pablo rito, sabi niya, now He which established us, or which establishes us with you in Christ, and hath anointed us, is God. Siya na nagpatibay sa inyo kay Kristo, at siya na nagpahid sa inyo ay walang iba kundi ang Diyos. Now mga kapatid, nakita natin sa mga nagdaan, pero magbabalik tanaw ako sa ilang mga bagay upang maintindihan natin ang tinatawag na ang pahid na ito. Ang pahid na ito, ang banal na espiritu na ito ay inilarawan ginawa ang isang uri ng tinatawag na anointing oil. Now, bago ko puntahan ang isang bagay, gusto kong magbalik tanaw tayo kung ano ba ang tinatawag na anointing. So, pag-uusapan natin ang dalawang bahagi, ang anointing at ang anointed. Ang pahid at ang pinahiran. So, ang anointing ay makikita natin na ang anointing ito ay hindi basta lamang langis. Ang anointing oil, ito ay a mixture. It is a mixture. Now, tandaan ninyo ang bagay na yan. Ang anointing ay hindi lamang ito langis o oil per se, na langis lamang, kundi ang anointing ito ay a mixture. In fact, ang tawag dito ng banal ng Book of Exodus, ito ay kagaya ng pabango. Ito ay isang pabango. So ang anointing na ito ay binubuo ito ng mga finest spices. Yung mga pinakamahal na mga uri na nagiging dahilan para gumawa ng pabango o yung naging daan para ito ay alam nyo, yung anointing oil ay kung ating bibigyan ng pansin, ang anointing oil ito ay a mixture ng tubig at ng langis. Dahilan, yun po yung bagay na nakakapagtaka sa bahaging ito. It is a mixture, paano ginawa ng mga perfumer ang mga pabango. At pinakita rito ang anointing ay binubuo ito ng mga spices. Number 1 ay lang liquid myrrh. Yung myrrh ay ito po'y kilala ito ay mapait, pero ito ay isa sa sangkap ng anointing. A fragrant cinnamon and a fragrant cane and an acacia, at yung acacia.
So maaaring hindi tayo pamilyar sa mga binanggit na mga uri ng mga sangkap na ito ng pabango, pero gusto ko lamang ipakita na ito yung mga tinatawag na finest spices. Naging dahilan ang anointing oil ay naging napakabango at meron siyang sukat, na nabasa natin noong nakaraan, na meron a certain amount, na yun ay hindi ang sinumang perfumer ang nag-imbento nito, kundi ang Diyos mismo ang nagbigay ng sukat kung gaano karami ang liquid myrrh, ang cinnamon, ang cane, ang cassia, kung gaano sila karami ay ang Diyos ang nag-design ng ganitong bagay. So makikita natin mga kapatid, ang Diyos ay nasa Kanya ang lahat ng klase ng karunungan. Siya ay isang engineer, siya rin naman isang perfumer. Siya ay engineer ng kanyang ipagawa ang malaking ark sa panahon ni Noah. At siya ang naglagay ng sukat, ilang palapag, saan gaano kalaki at ano ang ilalagay na pangtapal doon para hindi pasukin ng tubig upang siya ay makatagal sa kabila na ang kahoy na kanyang ginamit ay marupok lamang at masyadong absorbent. Alam niyo ba, ang gopher wood ay napaka-absorbent niyan. At kapag ang gopher wood ay nilagay mo sa tubig, yan ay matutunaw. Pero dahilan doon sa tinatawag na pitch o yung sahing sa Tagalog, na itinapal sa kanya sa loob at sa labas, ay nagawa niyang makatagal ng loob ng 1 taon sa loob. Hallelujah, doon na nakababad sa tubig. It is because ang Diyos ang siyang pinaka-engineer na nag-design ng ganitong bagay. Si Moses, siya lamang ay worker, pero ang Diyos ang siyang nag-design ng ganitong. So ang Diyos ay siya rin ang nagbigay ng sukat, ng kung ano yung mga spices na gagamitin at ang mga sukat nito, kung gaano karami, at siya rin ang nagsabi, at ito ay ihahalo mo sa olive oil. So ibig sabihin, practically, ang anointing oil, ito ay isang pabango. Ito ay isang pabango. So, at sa isa pang bagay ay titingnan natin yung purpose. Yung purpose ng anointing. So, i-refresh ko lamang sa inyo ang may kinalaman sa purpose ng anointing. At ang purpose nito is, number 1, is for consecration. Ibig sabihin, ang bawat mapapahiran ng langis ay magiging banal. Ibig sabihin, ang bawat papahiran ng langis, bubuhusan ng langis, o papahiran ng langis, ibig sabihin, sila ay imamark sila. Merong tanda na ilalagay sa kanila. Ibig sabihin, ang bawat nilagyan ng langis ay minarkahan sila. They have the mark na sila ay consecrated, sila ay separated, sila ay sanctified, sila ay inihiwalay, at ang bawat nilalangisan ay nagiging banal. So, ang langis na ito, sabi ng Book of Exodus, lahat ng madadampian at mapapahiran ng holy anointing oil ay magiging banal. At yan ang dahilan kung bakit ang anointing oil na ito ay hindi ito pwedeng gamitin in ordinary daily use. Ito ay inilalagay lamang sa mga particular na tao at mga kagamitan. So hindi ito pwedeng gamitin kung saan. It is not for ordinary use. Ganon ang tinatawag na banal. Ang lahat ng banal na bagay is not for ordinary use. It's for a certain purpose. Pag sinabing banal, siya ay kakaiba, siya ay dedicated, hindi siya multi-purpose. Siya ay meron lamang isang purpose. Yun ang tinatawag na banal. So, unay for consecration. At pangalawa, ito ay inilalagay ito sa mga kagamitan, at sa lahat ng mga bagay na paggagamitan ito, nilalagay ito sa mga kasangkapan, sa tabernakulo, sa candlestick, sa lahat ng mga utensils na naroon sa tabernacle, lahat yun ay anointed. Lahat yun ay pinahiran, lahat yun ay banal. At
ito rin naman ay ginagamit sa tao. At kapag ito ay ginamit sa tao, it is for ordination. Ibig sabihin, siya ay inilalagay, ina-appoint to a certain office or position. Siya ay nilalagay. So, is for ordination. So, ang bawat isa na lalangisan, siya ay ino-ordain, siya ay ina-appoint doon sa office na yon at siya ay pwedeng mag-function doon sa office na yon. At pangatlong bagay, ang anointing ay pinapakita rito na sino mang inanoint, sino mang pinahiran, ay siya ay sinusugo para gawin ang isang gawain. He's sent to do the job para siya ay gumawa ng isang uri ng gawain na ibig sabihin, merong nagbaback up sa kanya at ang kanyang operation ay legal. Hindi siya illegal. Hindi siya, kaya meron siyang lakas ng loob na gawin ang isang bagay sapagkat hindi niya ito ginagawa sa kanyang sarili lamang. Ito ay ginagawa niya dahilan merong nagsugo sa kanya. In fact, ang ating Panginoong Hesus ng kanyang basahin ang aklat ng Luke chapter 4 nang ibinigay sa kanya ang tinatawag na balumbon, ay doon ay kanyang nabasa ang eksaktong talata o eksaktong scroll na binigay sa kanya is the scroll of the book of Isaiah. At mula doon sa bahaging yon, and the book of the prophet Isaiah was handed to him, and he opened the book and found the place where it was written, the Spirit of the Lord is upon me, because He anointed me to preach the gospel to the poor, and He has sent me to proclaim release to the captives and a recovery of sight of the blind, to set free those who are oppressed, and to proclaim the favorable year of the Lord. So, malimit ang ating Panginoon sa lahat ng panahon ng kanyang ministry, ay lagi niyang sinasabi, ginagawa niya ito dahilan siya ay sinugo. He is sent, siya ay sinugo, siya ay pinahiran ng langis, at lagi niyang sinasabi, ang Ama ang naghusugo sa akin. So, there's a throne in heaven that backs up that operation. Merong ibig sabihin, siya ay merong authority, siya ay sinugo, at hindi lamang siya basta pumunta sa kanyang sarili, may nagsugo sa kanya. So hindi man ito ang ating Panginoon, ang mga ordinaryong mga lalaki ng Diyos na isinugo, sila ay merong trono sa sangkalangitan na nagbaback up sa kanila. Hindi sila saganang kanilang sarili. This is for consecration, to become holy, for ordination, they're sent to do the job, and there's a throne in heaven that backs up that operation. So, ang isa pa ay may kinalaman naman sa tinatawag na authorization. Authorize, pag-authorize. Di ba? Ilan sa inyo nakakaalam na kapag ikaw ay merong transaksyong gagawin, pero hindi sa iyong pangalan, gumagawa siya ng letter of authorization, di ba? Gagawa siya ng letter of authorization, ibig sabihin, ino-authorize ka na ikaw ang mag-transact ng transaction na yun in His behalf. Para sa Kanya, ikaw ngayon ay, pagdating mo doon, hindi ka mag-atubili dahilan dala-dala mo yung letter of authorization. At meron kang ID na ipipresent at alam mo, ikaw ay authorized. So, ibig sabihin, kapag ang isang tao ay anointed, ikaw ay authorized na gawin ang bagay na yun. Hindi ka dapat matakot dahilan ikaw ay authorized. So, yung salitang, ang anointing is for authorization, ibig sabihin ng ikaw ay authorized
to legitimize yung anointing na inilagay sa isang tao ay nagle-legitimize sa pag-ooperate niya. To legitimize an operation, to legalize a certain function. Ikaw ay legal ang iyong ginagawa. Kapag legal ang iyong ginagawa, hindi ka dapat matatakot, di ba? Di ba? Sinong natatakot at nagtatago? Yung illegal, di ba? Kapag ikaw ay nagtitinda ng legal, yung mga businessman na mga kapatiran na nagmay negosyo, alam nila na legal sila, then malakas ang loob nila na ialok, di ba? Pero pag illegal yung binebenta mo, patago yun. Gusto mo bang bumili? So, ibig sabihin, to legitimize an operation, to legalize a certain function. Yan ang dahilan, mga kapatid, ng si Moses, hallelujah, ng kanyang tanggapin ang biyaya ng Diyos na ito na inilagay sa kanya nang siya i-authorize, sabi ng Panginoon, gagawin kitang Diyos sa harapan ni Paro. At si Aaron ang iyong propeta. So to legitimize an operation, to legalize a certain function, at lastly is to empower. To empower. Empower means to give official authority or legal power. Ibig sabihin, ikaw ay binibigyan ng kapangyarihan. Binibigyan ng kapangyarihan para gawin ang bagay na yun. So, hindi ka lamang basta authorized. So, mamaya makikita natin, hindi lamang basta inauthorize ng Panginoon si Moses, kundi siya ay binigyan ng kapangyarihan. Na anuman kapag siya'y nagsalita ng salita ng Panginoon, yun ay nangyayari. Yun ay nagaganap. At kahit man siya hindi pakinggan ni Paraon, kahit hindi man makinig si Paraon sa kanya, meron siyang, binigyan siya ng kapangyarihan para gawin ang ganitong bagay. At nakita natin kung ano ang nangyari sa bahaging yon. Now, kung ating papansinin ang bahaging ito, ay sa Old Testament ay makikita natin, sa Old Testament setting, ang mga anointed, ang mga ina-anoint ay mga piling tao at bagay lamang. Tandaan niyan, mga kapatid. In the Old Testament setting, sa Old Testament setting ay may mga piling, mga bagay at mga tao na ina-anoint. So, mababasa natin sa banal na kasulatan na ang tabernacle sa Exodus chapter 30 ay inanoint ang tabernacle at lahat ng mga utensils doon. Nabasa niyo natin yan noong nakaraan. At kasama na ina-anoint at na ina-authorize, kino-consecrate, binibigyan ng sinusugo itong mga sumusunod na mga particular na offices na ito. Ang priest, ang kings, at ang prophets. Ang kings, ang priest, nabasa natin sa panahon nila Moses, si Aaron, at ang buong Levites, sila ay inanoint to do, gawin ang gawain ng pari. At pwede sila ngayong pumasok doon sa holy place. Pwede silang humawak ng mga banal na bagay. At pwede silang pumasok doon sa Holy of Holiest. Dahilan sila ay authorized. So, si Uzzias, nang siya ay isang hari at inintrude niya ang office ng priest, siya ay nagkaroon ng ketong. Ibig sabihin, hindi siya authorized. Oo, siya ay anointed to be king, but he's not anointed to do the work of the priest. So, ang priest, ang kings, ang prophets. So, ang mga prophets ay ina-anoint sila, inutusan ng Panginoon si Elijah nang siya ay hinahabol ni Jezebel at sabi niya, Panginoon, patayin mo na ako dahilan wala akong anuman. Sabi niya, mas mabuti pa na ako'y mamatay. Ngunit nang siya'y pumunta sa bundok ng Panginoon, sabi ng Panginoon sa kanya, bakit ka narito? At sinabi niya ang kanyang dahilan, sabi niya, bumalik ka. Hallelujah, langisan mo si Elisha para kapalit sa iyong lugar, sa iyong opisina. Anoint Elisha na
para pumalit sa iyong pwesto. So, tandaan ninyo mga kapatid, in the Old Testament, piling mga tao lamang ang ina-anoint. Piling mga tao lamang ang mga ina-anoint o mga binubuhusan ng langis. Hindi ito ibinibigay sa kanino man, sa sino mang mga tao. Ngunit kung ating titingnan ang isa pang bahagi. Now, dahilan, pinag-uusapan natin na ang anointing oil na binibigay o binubuhos sa isang lingkod ng Diyos, sa isang tao, ito ay nagiging daan upang ang Espiritu ng Diyos ay dumating sa kanya. You get the point? Yun ang nagiging daan. Yung anointing oil ay nagiging system o pinaka-seremonya na ginagawa upang ang Holy Spirit ay pumunta sa kanya at gumawa sa pamamagitan niya. Now, alam niyo ba mga kapatid, ang pinakamaganda dito sa anointing oil ay ang purpose ng Diyos na siya ay makagawa sa tao. Gusto ng Diyos na gumawa at gusto niyang kumilos, gusto niyang gawin at mag-perform ng lahat ng mga bagay. Kaya niyang i-perform all by Himself. Sa kanyang sarili, kaya niyang i-perform ang lahat ng bagay. Pero kanyang pinili na siya ay gumawa in the agency of man. Diba? Sa pamamagitan ng tao. At paano siya makakagawa sa pamamagitan ng tao? It's by means of the anointing. By the means of anointing. Sa pamamagitan ng ganitong paraan, ay ang taong yon ay ililegitimize ang kanyang gawain at ang Diyos ay makakapanahan sa kanya o makakagawa sa kanya will be upon him. Ay gagawa sa kanya at siya ay kikilos. Siya i-empower ng Diyos. Ang kanyang bibig ay lalagyan ng kapangyarihan. Ang kanyang, ang mga gawa na kanyang ginagawa ay ibaback up ng Diyos at hindi siya iiwanan ng Diyos. Yan ang pinakamaganda mga kapatid. So alam nyo, napakainam ng ganitong bagay. Dahilan, ito ang bagay na nawala sa unang lalaking si Adan. Dahilan, nang ang Diyos ay bigyan ng komisyon si Adam, sabi, be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it and have dominion over it. Ibig sabihin mga kapatid, siya'y magkakaroon ng dominion, hindi sa kanyang sarili. Siya ay gagawa, supposed to be sa pamamagitan ng authority ng Diyos na naroon sa kanya. Pero nang siya ay nagkasala, ang ganitong authority ay kanyang na-forfeit. Nawala ang ganitong bagay. Pero salamat sa biyaya ng Diyos na gusto niyang i-restore, ibalik ang ganitong bagay at kanyang siya ay gumawa ng paraan. So tandaan natin sa Old Testament setting. Sa Old Testament setting, meron lamang particular na mga tao na dapat buhusan ng langis. Meron lamang mga particular na mga tao. Datapwat sa anointing na ito. At kapag ang anointing oil ay binuhos, then ang Espiritu ng Diyos ay paparoon sa kanya. At ang Espiritu ng Diyos ay gagawa sa kanya at makakaapekto sa kanyang buong pagkatao. Pero tandaan natin mga kapatid na nakita natin nung nakaraan, paano si Saul at si David ay naapektuhan ng anointing at especially ang pinaka tunay na anointing na dumarating ay hindi lamang yung oil, kundi ang Espiritu ng Diyos mismo. It is the Holy Spirit is the true anointing. Siya ang tunay na nagpapahid. Siya ang tunay na gumagawa. Pero pansinin natin, yung lalaking si Saul ay naging isang bagong tao after the anointing. Pagkatapos ng anointing ay dumating sa kanya. Or rather, pagkatapos ng Espiritu ay dumating sa kanya. Ganon din si David. Ngunit, tandaan ninyo mga kapatid, kung bibigyan ko ng pansin
ang kalalagayan ng tao. Well, hiniram ko po yung illustration na ginagamit ni Pastor Nonoy noong mga nakaraan. At salamat sa illustration ito. So, in 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, ay gusto kong ipakita sa inyo kung in what part, dahilan, pag pinag-usapan ang outer anointing, yung outer anointing at yung setting ng anointing in the Old Testament, ito ay nasa outer lamang. When I say outer, ay ang Espiritu ng Diyos ay makikita natin, o rather, ang tao ay binubuo ng katawan, ng kaluluwa, at ng Espiritu. Ngunit, pag tinignan natin ang isang bahagi, mga kapatid, pag pinag-usapan ang paggawa ng anointing, na ito ay sabihin natin, the outer anointing or the setting in the Old Testament, ang naapektuhan lamang ng outer anointing is the body and the soul. Ang katawan at ang kaluluwa ng isang tao. Yung kaluluwa ng isang tao ay naroon yung kanyang mental faculty. And that's the reason bakit ang verse na nabasa natin, si Saul, nang siya ay i-anoint, siya ay naging new man. Di ba? Naging bagong tao. Naging bagong tao siya. Pero mapapansin natin na ang naapektuhan ng tinatawag na anointing is the soul and the body. Ang katawan ay naroon ang five senses, ang pakinig, ang panlasa, ang paningin, ang kanyang pangamoy at ang kanyang pakiramdam. At sa bahagi naman ng kaluluwa ng isang tao, ay narito yung memory, yung reason, yung imagination, yung conscience, at yung kanyang affection. Makikita nyo kung bakit si David ay nagkaroon ng pagbabago yung kanyang affection. Hindi lamang siya nagmalasakit doon sa tupa ng kanyang ama. Nang marinig niya ang sigaw ni Goliath, mayroong bumangon sa kanya. Bakit bumangon sa kanya, sabi niya, bakit inaalipusta ng hindi tuling Pilisteyong ito ang hukbo ng Diyos? Ako ang lalaban sa kanya. Haharapin ko siya. So it turns, yung affection niya ay nagbago. So sabi ng isang talata sa Book of Philippians, ay pinakita roon, ang Diyos ang nagbibigay ng pagnanasa at gumagawa ng paraan upang ang tao ay gumawa ayon sa kanyang kalooban. Sabi ng verse na ito sa verse 13 ng Book of Philippians chapter 2, for it is God who is at work in you, both to will and to work for His own good pleasure. So ang Diyos ang siyang gumagawa. Well, maaaring ang verse na ito ay applied in the New Testament, pero tandaan natin, ang anumang gawain ng Espiritu ng Diyos sa Old Testament, pagdating sa New Testament, ay hindi nagbago, bagkus ito ay mas na-enhance pa pagdating sa New Testament. Pero hindi ito nagbago, bagkus ito ay mas naging mainam pa ang kanyang paggawa pagdating sa New Testament. Pero in the Old Testament setting, ang naapektuhan ay ang katawan ng isang tao at ang kanyang kaluluwa. Pero hindi kailanman naabot ang kanyang spirit. That's the reason, kung mapapansin natin, mga kapatid, ang ilang mga bagay, so yung outer anointing, it empowers the body and the soul. Nagkakaroon siya ng courage. See? Nagkakaroon siya ng lakas ng loob. At meron siyang boldness na nagaganap sa kanya. And then, ang Diyos, kumakaminsan ay gumagawa sa kanya ng dakilang bagay. But brothers and sisters, tandaan natin, this outer
anointing ay hindi ito ang anointing in the Old Testament, ang Espiritu ng Diyos sa Old Testament ay hindi niya pwedeng pasukin ang Espiritu ng tao. It's only the outer part of the human being. It's the body and the soul. Na-empower sila, nagsasalita sila, nagsasalita sila into existence. Gumagawa sila ng dakilang mga bagay, nakakakita ng pangitain. But never ng Holy Spirit ay nakapasok sa pinaka-innermost ng isang tao. Natawag dito ni Brother Branham is the inside of the inside. Now mga kapatid, that's the reason kung bakit ang pangyayari sa buhay ng lalaking si Samson ay na-empower ang kanyang katawan, na-empower ang kanyang kaluluwa at ang kanyang kaluluwa at ang kanyang katawan, but never siya ay naapektuhan ng kanyang innermost being. Mababasa natin sa banal na kasulatan sa papahayag ko na lamang, we don't have enough time para basahin. Kung inyong babasahin ang buhay ni Samson from chapter 13 to chapter 16 ng Book of Judges, ay ng Espiritu ng Diyos ay nagpasimulang gumawa sa kanya. O basahin na lamang muna natin ang unang bahagi. Ang Judges chapter 13 sa last verse ng Book of Judges. Sabi rito, Book of Judges chapter 13 verse 25. So verse 24, then the woman gave birth to a son, named him Samson, and the child grew up, and the Lord blessed him. And the Spirit of the Lord began to stir him. The Spirit of the Lord began to stir him. Ibig sabihin, yung Espiritu ng Diyos ay nagpasimulang in-stir yung kanyang damdamin. Ano yung paano yun? Nagpasimula siyang umibig sa isang Pilistea. Well, ito ay gawa ng Diyos, sabi ng banal na kasulatan. Sa verse 4 ng chapter 14 ay pinakita roon, however, his father and mother did not know that it was of the Lord, for he was seeking an occasion against the Philistines. So ibig sabihin, yung damdamin ito, alam niyo ba, ang damdamin ng tao ay kayang kilusin ng Diyos. Hindi yung katakataka, nagawang patagasin at palambutin ng Diyos ang puso ni Paraon. Diba? Napapatigas niya para magpatuloy pa ang mga salot na ibibigay ng Panginoon. Lumalambot at siya'y nagsisisi at sinasabi niya, sige na, idalangin mo ko sa Diyos para alisin ng Panginoon ang palaka, alisin ang mga bagay na ito. But all of a sudden, muling titigas ang kanyang puso. So affected talaga. Nagagawa. Sabi ng isang verse sa Book of Psalms, ang puso ng isang hari ay nasa kamay ng Diyos at kaya niya itong pihitin na kagaya ng ilog kung saan niya gustong paagusin yung tubig. So ganun ang nasa kamay ng Diyos ang ganitong bagay. So nilagyan ng Diyos, ang Diyos ang merong kinalaman ng si Samson ay umibig sa isang Pilistea. But it's for a purpose. Pero pagkatapos ng ganitong mga bagay, mga kapatid, alam natin, habang ang Espiritu ng Diyos ay gumagawa sa kanya, ay siya'y sinasaktan niya mga Pilisteo. Ang mga Pilisteo na dating meron dominion sa kanila, ay nagawa niyang, hallelujah, praise God, saktan kahit man ang mga Pilisteo. But brothers and sisters, ang isang bagay na hindi na mapapansin natin, si Samson na hindi niya iningatan ang kanyang Nazarite vow. Siya ay nahirating matulog or rather makisama sa mga prostitute. Pero pagkatapos niyang sumiping sa isang prostitute, then bubunutin niya yung gate,
yung dalawang poste ng gate ng Gaza at kanyang itataas, pati yung dalawang poste sa magkabila ay nabubunot at bibit-bitin niya at dadalhin niya doon sa bundok. Gano'ng kalakas si Samson? But brothers and sisters, tandaan ninyo, ang kayang maapektuhan lamang ng anointing na ito is the body and the soul. Yung kanyang yung pakiramdam niya sa ilang mga bagay na siya ay lumilihis na sa kalooban ng Diyos ay walang nagpapaalala sa kanya. Lahat ng kanyang gustong gawin ay ginagawa niya. At nang makita niya na lamang ang kanyang hindi napakagandang sitwasyon, doon niya nakita ang kanyang pagkakamali. Nang mabulag na siya, nang matanggal na ang kanyang mga mata, then nang humaba muli ang kanyang buhok, mga kapatid, gifts and calling is unrevocable. Gifts and calling is up without repentance. Ang Diyos na nagbigay sa kanya ng kaloob na ito ay kanyang tatanggapin, kanyang mananatili sa kanya, provided na kanyang gagawin kung ano ang layunin ng Diyos sa kanya. Yung buhok na mahaba, nung niahit yung kanyang buhok, ay nawala ang kanyang kalakasan. Pero nang bumalik ang buhok na mahaba, bumalik ang kalakasan. At siya'y nanalangin, sabi niya, Lord, once more, ipapaghiganti ko ang mga mata ko para sa aking, para sa aking mga kaaway. So, nakikita natin, hindi ito apektado. Hindi apektado ng anointing in the Old Testament ang inner man ng isang tao. Ang apektado niya lang is the soul man, ang body and soul. Now, tingnan natin mga kapatid, hallelujah, dahilan ng pinag-uusapan natin ay may kalalaman sa the anointed and the anointing. Now, tingnan natin how this anointing ay ginawa. Paano ginawa ang anointing oil in the New Testament? Nang pagdating ng bagong tipan, tandaan natin, ang anointing oil ay pinaghalo itong oil at mga pabango. Alam niyo ba na ang naging anointing oil sa ating panahon ay tinawag itong the Spirit of Christ. Ang salitang the Spirit of Christ ay mababasa natin yan sa ilan sa mga talata ng banal na sulatan sa aklat ng Romans chapter 8. Romans chapter 8, sabi rito ng verse 9, however, you are not in the flesh, but in the Spirit, if indeed the Spirit of God dwells in you. But if anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to Him. If anyone does not have the Spirit of Christ, the word Christ, ang ibig sabihin is the anointed. At ngayon, ang anointed na ito, siya rin naman ang tagapag-anoint. See? So dati, ang anointing ay hiwalay, at ang nag-anoint ay hiwalay din na isang tao. Si Samuel na may daladalang horn na puno ng oil. Sabi ng Panginoon sa kanya, punuin mo ng langis ang iyong sungay at pumunta ka sa bahay ni Jesse at iyong buhusan ng langis ang tao na aking sasabihin sa iyo bilang kapalit na maging hari ni Saul. At pinuno ni Samuel ang horn ng oil at siya yumaon. So now, the anointer and the anointing ay yumaon ng lakad. Ngunit ngayon, ang tagapag-anoint
ay ang ating Panginoon na siya rin namang anointed. At ang kanyang pang-anoint ay ang kanyang Espiritu. It is the Spirit of Christ. Kaya sino man ang walang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi kanyang pag-aari. So sino man ang wala ng Espiritu ni Kristo, siya ay dumalangin sa Panginoon sapagkat walang pagkakakilanlan na siya ay magiging sa Diyos, maliban na ang Espiritu ng Diyos na Kristo ay naroon sa Kanya. Tandaan natin mga kapatid, nagkaroon ng making. If in the book of Exodus ay nagkaroon ng making ng anointing oil, at sinabi ng Panginoon kay Moses, gumawa ka ng anointing oil. Kumuha ka ng mga finest spices, ng myrrh, ng cassia, ng cinnamon, at ang ilang pang mga spices, at iyong ihalo doon sa olive oil. Well, mga kapatid, ang banal na Espiritu ay sa mahabang panahon ay nariyan. Ngunit ang Espiritong ito ay makikita natin, ang anointing oil, ang anointing in the Old Testament ay mayroon lamang mga piling tao na pwedeng pagbuhusan. Pero, siya ay gumawa ng panibagong anointing oil. And the making of this anointing oil ay ang Espiritu ng Diyos plus ang mabangong paraan ng pamumuhay ng ating Panginoong Hesus. Ephesians chapter 5 verse 1, sabi rito. 5 verse 1 ng book of Ephesians. Sabi ng verse na yan, therefore be imitators of God as beloved children. Verse 2. And walk in love just as Christ also loved you and gave Himself as an offering and a sacrifice to God as a fragrant aroma. So, ang buhay ng ating Panginoon ay naisama doon sa Kanyang Espiritu. Na ito, ng Kanyang ibigay ang Kanyang buhay. Well, ang Spirit, mga kapatid, ay ang oil ay nagrepresent ng Spirit. Ngayon, ang buhay ng ating Panginoon, and walk in love as Christ, just as Christ also loved you, and gave Himself as a pleasing aroma. Gave Himself for us an offering and a sacrifice to God as a fragrant aroma. Ang kanyang buhay, ito ang nagsilbing pabango doon sa anointing oil na ito. Ito ay ngayon ay ang Espiritu ni Kristo. Now, tandaan natin, mga kapatid, ang salitang inuulit-ulit ko kanina, yung salitang Messiah ay Hebrew word. Hebrew word ay Messiah. Sinulat ito inihula ito sa panahon ni Daniel. Sabi niya, ang 70 sanlinggo ay magkakaroon ng 7 linggo at 60, sabi niya, 8 sanlinggo. Pagkatapos noon ay, sabi niya, hanggang sa panahon ng pinahiran. So merong ayun yung 62 and 7 weeks. Pagkatapos ng 62 and 7 weeks ay hanggang sa panahon ng pinahiran na siya ay mamamatay hindi sa ganang kanyang sarili kundi para sa iba. Now, nakikita natin sa aklat ng Acts chapter 10 verse 38. Pinakita rito na Acts 10:38 how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit. You know of Jesus of Nazareth, how God anointed Him with the Holy Spirit and with power. Siya ay inanoint. Now, makikita natin dito ang pang-anoint na
ay ang Holy Spirit. How God anointed him with His Holy Spirit and with power. So siya ay pinahiran ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan at gumagawa ng mabuti at nagpapagaling sa lahat ng mga ino-oppress ng demon spirit sapagkat ang Diyos ay sumasa kanya. For God was with him. Now, sa ganitong bagay, sa Old Testament, as I said kanina, ito ay pinipili ang sinuman na pagbibigyan ng pahid na ito o ng Holy Spirit. Pero sabi mismo ng ating Panginoon sa aklat ng John chapter 7, verse 39. Sabi rito sa John chapter 7, verse 37, sabi ng verse 37, Now on the last day of the great day of the feast, Jesus stood and cried out, saying, If anyone is thirsty, let him come to me and drink. He who believes in me, as the scripture said, from his innermost being will flow rivers of living water. Nasabi rito, but this he spoke of the Spirit, whom those who believe in him were to receive, for the Spirit was not yet given, because Jesus was not yet glorified. Anong sabi riyan sa verse na yan? Ang Panginoon ay nangungusap ng Espiritu na tatanggapin those na tatanggapin ng sumasampalataya sa Kanya. Ngayon, ang anointing oil na ito ay hindi ito para sa pili lamang, kundi ito ay dadatnan o darating o tatanggapin ng sino man na sasampalataya sa ating Panginoon. Sino man na sasampalataya. Not just for kings, for priests, and for prophets. But ngayon, ito ay binubuksan na ang anointing na ito ay pwedeng matanggap kapag si Jesus ay nalawalhati na. So sabi rito, but the Spirit spoke of the Spirit whom those who believe in Him were to receive, for the Spirit was not yet given, because Jesus was not yet glorified. This kind of Spirit, this kind of anointing is in the process, is in the making. Ito ay nasa proseso pa. Hindi pa pwedeng ibigay dahilan ang klase ng anointing sa Old Testament ay para lamang sa mga piling mga tao. Pero gustong buksan ito ng Panginoon para sa lahat. Amen. Upang siya na anointed, ay siya rin ang anointer, at siya rin ay mag-anoint, at merong mga taong magiging anointed din naman. Magiging mga mayroong pinahiran. So, ito ay sa isang talata ng banal na sulatan sa aklat ng mga gawa. Pagkatapos ng ating Panginoon, well, in the book of John chapter 14 and chapter 16 ay mababasa ninyo ang sinabi ng ating Panginoon. Sabi niya, ako ay dadalangin sa Ama para kayo ay bigyan ng ibang helper. Ibang mga aliw. In fact, mga kapatid, ang Holy Spirit, ang anointing, yun ang helper ng bawat anointed. Hindi sila gumagawa sa kanilang sarili. Hindi sila sufficient sa kanilang sarili. Ang sufficiency nila ay yung anointing na dumarating sa kanila. Without the anointing, sila ay walang anuman. Walang kabuluhan. Alam nyo, one time nabasa ko
sa isang pangyayari sa buhay ng ating kapatid Barbanham na ang pahid na ito ay dagling umalis sa kanya. Dahilan matapos niyang bigyan ng lugod yung mga bigyan lugod yung mga tao na nagre-request sa kanya, nagsasabi sa kanya, Barbanham, siguro mas maganda ganitong gawin natin. Bago pa magkaroon ng healing prayer for the sick, ay kung tatawag tayo ng mga malalalang mga sitwasyon upang kapag ang miracle ay nangyari, and then ang mga tao ay ma-invoke yung kanilang mga pananampalataya at ang mga tao ay gagaling. So, magandang idea. At kanyang sinunod yung advice na ito ng mga ng kanyang mga manager. Pero mga kapatid, hindi nalugod ang Diyos sa ganung bagay. Dahilan, ang miracles is not for a show. Hindi ito para demonstration, para ang tao ay makita. Ang Espiritu ng Diyos ay gugawa ng himala kung kailan niya gugustuhin. At siya ay pwede niyang lagpasan ng isang tao kahit man ang tao ay nasa kanyang pangangailangan. So, nang mangyari ito at ang anghel ng Panginoon ay hindi nalugod sa kanya. At isang panahon, hinawakan niya ang isang lalaking bingi at naramdaman niya merong vibration sa kanya at alam niya ng taong ito ay may karamdaman. At kanyang pinag-pray. At pagkatapos niya ipag-pray, hinawakan niya naroon pa rin. Ilang beses niya pinag-pray, nararamdaman niya pa rin yung vibration. At umuwi siya ng gabing iyon na bigo at siya ay pinahiya ng Panginoon sa gabing iyon. At umiyak siya ng umiyak at sabi niya, kung ganito lamang ang aking buhay, mas gugustuhin ko pang kunin mo na ako, Panginoon. Gusto kong maglingkod sa iyo, gusto kong makapaglingkod sa tao. And he realized na ang kanyang ginawa ay hindi nagustuhan ng Panginoon. Now, brothers and sisters, hindi ang anointing ay hindi ito para sa ating sariling satisfaction. It's for the service, it's power to service. At ang bagay na ito ay gagawa siya ayon sa kanyang kagustuhan as the Spirit leads. Now, nakikita natin, balikan natin yung Acts chapter 2 verse 33. Ay pinakita rito ng verse na ito na after the making of the Holy Spirit, or rather, the anointing rather. Sa John chapter 14, verse 6, then hanggang 16 ay sinasabi niya about the Holy Spirit, the coming of the Holy Spirit. Meron kayong helper, ibang helper na darating sa inyo. At ang helper na yan ay makakasama ninyo magpakailan-kailan pa man. At ang helper na yan ay sa inyo magpakailan-kailan pa man. Hindi siya lamang magiging kasama nyo kundi siya ay sa inyo. And then, chapter 2, verse 33 ng book of Acts. Therefore, having exalted, kailan ibinuhos ang anointing na ito? Kailan ibinuhos ang anointing oil? Ang Holy Spirit, after the making of this anointing is after His resurrection. And after His exaltation, nang siya'y umakyat sa sangkalangitan at umupo sa kanan ng Ama, ang sabi nito, therefore, having been exalted to the right hand of God, and having received from the Father the promise of the Holy Spirit, He has poured forth this which you hath both see and hear. Matapos na siya ay lumuklok sa kanan ng Diyos Ama at tinanggap sa Ama ang pangako ng Espiritu Santo, ay kanya rin namang ibinuhos ito sa mga mananampalataya in Acts chapter 2. Ibinuhos ang anointing at sinabi ng Panginoon sa kanila, hallelujah, sabi ng Panginoon sa kanila, wag muna kayong alis ng Jerusalem. Maghantay kayo hanggang sa kayo
ay masaplutan upon you. You shall receive power after the Holy Ghost is come upon you. So, makikita natin dito yung idea pa rin ng outer na anointing. So, pagdating ng Acts chapter 2, ay naranasan ng mga mananampalataya na nag-aantay at ng kanilang tanggapin ang banal na Espiritu na siyang anointing na ito ng kanilang tinanggap. Ang sabi ni Apostol Pedro sa kanyang pangaral, sabi niya sa Acts chapter 2 verse 39, sabi ron, sapagkat ang pangako for the promise is for you and your children and for all who are afar off, and as many as the Lord God will call to Himself. Ngayon, ang anointing is not for just a selected person. Hindi lamang para sa priest, hindi lamang para sa prophet, hindi lamang para sa kings. Ngayon, para sa lahat ng tatawagin ng Panginoon, sila ay makakatanggap ng pahid at sila ay tatawagin anointed. Sila ay magiging anointed din naman. Hallelujah. Praise God. So makikita natin na pagkatapos ng ganitong bagay, sabi niya ang pangako ngayon, ang Holy Spirit na ito, ang anointing na ito ay pangako na. Hindi na ito ceremonially na ginagawa for a certain selected person. Ito ay hindi lamang ito na binibigay sa mga piling mga tao, ito ngayon ay para sa lahat ng gustong tawagin ng Panginoon. At sa pamamagitan nito ay muling manunumbalik ang paggawa ng Diyos sa pamamagitan ng tao mismo uli. Hallelujah. Now makikita natin sa ganitong bagay. Ngayon, praise God, ang bawat isa na tatawagin ng Panginoon ay sila ay lalangisan. Sila ay papahiran ng langis. Sila ay bubuhusan ng langis. Sila ay bubuhusan ng Espiritu at sila ay tatawaging anointed. Alam niyo ba, ang katawan, ang body of believers, ay tinawag itong body of Christ. Body of Christ. At ang body of Christ ay tinawag sa Antioch, sa Acts chapter 11 verse 26, tinawag silang Christian. Ibig sabihin na sila ay Christian, hindi lamang sila basta disciple or follower of Christ. Sila ay Christian, sila ay anointed din naman. Alam nyo, ang nagbigay ng pangalang ito ay ang mga persecutor ng mga mananampalataya sa Antioch, yung mga tumutuya sa kanila. In fact, ang salitang Christian sa unang first century, sa birth ng church, ang salitang Christian at ang pangalang Christian ay panunuya sa isang taong sumusunod kay Kristo. Kristiyano yan. Christian yan. Ngayon, Christian ako. Diba? Yan ay ibang pangyayari. Noon, ang salitang Christian ay salitang panunuya sa isang tao. Diba? Kagaya ni minsan, mga praise the Lord yan. Mga hallelujah yan. Isang salita. Pero ang hindi nila alam, ang mga tao na nag-brand sa mga tagasunod ni Kristo na tinawag na mga Christian, ay nilalagay lamang nila ang mga mananampalatayang ito sa tamang kalalagayan sapagkat sila ay mga Christ or anointed. Sila ay mga Christ. Merong capital C-S-R-I-T-S-T na Christ na ito yung ating Panginoon, the anointed one, the holy one, the only anointed. Ngunit meron din namang mga Christ na
maliit o small letter C na sila ay mga pinahiran, mga anointed. At ikaw at ako, tayo ay mga pinahiran din naman. We are being anointed by the Holy Spirit. So makikita natin, kaya pansinin natin ang aklat ng 1 Corinthians chapter 12, verse 13. Chapter 12, verse 13, pinakita rito, or bago ko puntahan ng verse 13, tingnan muna natin ang unang verse. Ang verse 1 ng chapter 12. Ang chapter 12, verse 1, now concerning spiritual gift, brethren, I do not want you to be unaware. You know that when you were pagans, you were led astray to the mute idols. However you were led. Therefore, I make known to you that no one is speaking by the Spirit of God says Jesus is accursed, or no one can say Jesus is Lord except by the Holy Spirit. Hindi raw pwede na ang isang tao magsalitang sumpain si Kristo at depende sa Espiritu na naroon sa Kanya, yun ang magiging pangungusap niya para kay Kristo. So kapag ang isang tao ay mayroong ibang masamang espiritu, mangungusap siya ng masamang bagay kay Kristo. Pero kapag ang Espiritu Santo ay naroon sa Kanya, tatawagin niya si Jesus na Lord. Jesus Christ is Lord because of the Holy Spirit. Now verse 4, now there are varieties of gifts. Now pansinin natin mga kapatid, we're dealing also, dito pa rin tayo nagdi-deal sa tinatawag na outer anointing pa rin. Pero, tandaan natin, pagdating dito sa New Testament, ang anointing ay meron itong dalawang kalalagayan. It is both the outer and inner anointing. And this outer anointing ay may kinalaman ito sa tinatawag na empowerment. The Holy Ghost will be upon you. Sa Acts chapter 1 verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit come upon you. So yung nandun sa Acts 1:8. The Holy Spirit will come upon you. Kaya pagdating, so basahin natin yung verse na yan. So pansinin niyo yung praise na ito, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. Nakuha niyo yung salitang upon you, na ibig sabihin, ito ay may kinalaman sa yung outer anointing, siya ay responsible sa empowerment ng isang mananampalataya. Responsible it's the same Holy Spirit. We don't receive two spirits, we receive only one Spirit. But this one Spirit ay meron siyang dalawang gampanin sa buhay ng isang anointed, ng isang mananampalataya. Number one is the Holy Spirit. This anointing will come upon you. As it comes upon you, ito ay may kinalaman sa empowerment. So kung babalikan natin yung verse na binabasa natin sa 1 Corinthians chapter 12 kanina. So pagdating sa verse 4, now there are varieties of gifts, but the same Spirit. Now yung gifts na ito ay mababasa natin mamaya. Now there are varieties of gifts, but the same Spirit. And there are varieties of ministries, sa ibang version services, there are varieties of ministries and the same Lord. Pareho pa ring Panginoon, isang Espiritu, iba-ibang kaloob, pero doon sa iba't ibang kaloob na ito ay parehong Espiritu. Verse 6, and there are varieties of effects, sa ibang version ay activities, but it is the same God who works
all things in all persons. Basahin natin sa ESV. Ang ESV ay sinabi dito, and there are varieties of activities, but is the same God who empowers. This Holy Spirit, this anointing is the same outer anointing, Holy Spirit na naroon sa Old Testament that empowers the person. Nagbibigay ng lakas, nagbibigay ng kapangyarihan. It empowers them all in everyone. So, ito yung unang gawa pagdating ng Holy Spirit sa isang mananampalataya ang gagawin sa Kanya. Now, isa pang bagay sa bahaging ito, at kung papansinin natin, at bigyan natin ng pansin ang aklat ng Romans, chapter 8. Romans chapter 8. Romans chapter 8, verse, tingnan natin sa verse 14. Sabi sa verse 14, for all who are being led by the Spirit of God, these are the sons of God. Sino man ngayon ang pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, ay sila ang mga anak ng Diyos. For you have not received a spirit of slavery leading to fear, again, but you have received a spirit of adoption as sons, by which we cry out, Abba, Father. And verse 16, the Spirit Himself testifies with our spirit. So kung mapansinin natin yung bahagi kanina, yung bahagi kanina na binigyan natin ng pansin, ngayon, sa illustration na tiningnan natin, kung ang Holy Spirit at anointing sa Old Testament, it only affects the body and the soul. Ngunit ngayon, ang sabi ng verse na ating binasa, doon sa verse 16, the Spirit Himself testify with our spirit. So ngayon, ang Holy Spirit ay narito sa bahaging ito. Nandun ngayon sa Espiritu. This is now the inner anointing. At ngayon, habang siya ay narito sa pagloob na pagkatao ng isang tao, hindi lamang sa katawan. So, pareho pa rin mga kapatid, ang gift ng Panginoon, ang gift ng Holy Spirit, it affects both the body and the soul. But the inner anointing, it affects the spirit of man. Ang inaepektuhan niya ay ang espiritu ng tao at yan ay may kinalaman sa kanyang katangian. In his character. Doon sa katangian na naroon sa kanya. Ang gift, mga kapatid, ang gift ay walang anumang bagay na maitutulong dito sa bahagi ng espiritu ng isang tao. Ang gift, ang gagawin ng gift, is only empower the body and the soul to work for the ministry, para sa edifying ng body of Christ. But the gift, but rather the anointing in the inside, ay may kinalaman ito sa personal mismong buhay mo. May kinalaman ito mismo sa katangian mo. Hallelujah. So, balikan natin yung bahaging yon na ating binibigyan ng pansin. Now, pag may kinalaman nito, ang kaloob, ang gift, mga kapatid, lagi ko naalala yung sabi ng ating kapatid Barbanham, sabi niya, huwag mo lamang pakanasain ang kaloob,
nasain mo yung tagapagbigay ng kaloob. Dahil lang kapag binigyan ka ng kaloob, pwede kitang bigyan ng ballpen. Pero yung ako, hindi mo kasama. Pero kapag ako ay nasa iyo, kasama mo ang lahat ng mga bagay. So seek His face, seek not His hand, seek not His power. Hallelujah, but seek Him, seek His face. At kapag siya ay nasa iyo, siya ay magliliwanag sa iyo. So, yan ay may kinalaman sa author. So, ang Acts chapter 1 verse 8 na binasa natin kanina, ang Luke chapter 12 to 24 verse 49 na sinabi ng Panginoon na huwag kayong aalis sa Jerusalem, kundi antayin nyo ang pangako ng aking Ama na sinabi sa inyo. At sabi niya, verse 49, and behold, I am sending the promise of my Father upon you in the city until you are clothed. Until you are clothed. Kapag nagsuot ka ng damit, ay natatakpan yung pang-ibabaw mong katawan, bahagi. And that's the outer anointing. Ito ay magsasaplot sa iyo. Magiging kagaya ng robe sa iyo. Magiging kagaya ng damit sa iyo. Last Wednesday, pinag-usapan natin yung nakedness. At ang tao, kapag walang Espiritu ni Kristo, he is naked. Kapag siya ay nabubuhay sa kanyang sariling katwiran, he is naked. Kahit anumang magagandang bagay na kanyang ginagawa, still he is naked. Yan ang iglesia ng Laodicea. But yung tinatawag na righteousness ni Kristo na isusuot sa atin na tinawag na garment of salvation ay magiging katwiran ng bawat isa sa atin, at ang tao na dinamta ng Espiritu ng kapangyarihan, siya ay lalakad sa kapangyarihan. Now, tingnan natin mga kapatid, in few minutes bago tayo magtatapos, na-mention ko last time na ang outer anointing is transferable. It can be transferred. Makikita natin yung laying on of hands na exercise ng mga apostles. Nang pagpanatungan nila ng kamay, yung tao na pinatungan nilang kamay ay mula doon, ang anong sabi ni Peter doon sa lumpo, doon sa gate na maganda, sabi niya, nanghihingi siya ng alms, sabi ni Peter, silver and gold, I have none. But what I have, I will give to you. But what I have, at ang kanyang ginawa, ang nasa akin ay bibigay ko sa iyo. At sinabi niya sa pangalan ni Jesus na taga Nazareth, ay tumayo ka at lumakad, at hinawakan niya ang lalaking lumpo. Says the transferring of the power na mula sa kanya, yung anointing na naroon sa kanya is being transferred. Praise God. Doon sa lalaking yon, at ng kanyang hawakan, yung lalaki ay lumakas. See? Na lumaki yung kanyang, naging normal yung kanyang mapapayat na mga hita at binti, at nagpasimulang nagkaroon ng lakas yung kanyang mga ankles, yung kanyang bukong-bukong, at nagawa niyang nakatayo. For the first time sa kanyang buhay, dahilan dati lagi siyang pasan-pasan. Lagi siyang dala-dala papunta doon sa beautiful gate. Pero for the first time, nakaranas siyang tumayo. And for the first time, nakaranas siyang humakbang at lumakad. And for the first time, nakaranas siyang tumakbo. And for the first time, nakaranas siyang lumundag at tumalon. Because this kind of anointing, Peter transferred it. He transferred it to the person. Anong sabi ng ating Panginoon? They shall lay hands on the sick and they shall recover. This anointing can be transferred. Yung kapangyarihang ito ay gagawa sa sino man. So on and so forth, at makikita natin yan throughout the scripture,
ang pagpapatong ng kamay. At ito ay meron din namang isang bagay na papakita ko sa iyo is about the impartation of the gifts. Impartation of the gifts. Ang Romans chapter 1 verse 11 ay nangusap ng ganitong bagay si Apostol Pablo. Sabi niya sa verse 11, "For I long to see you." Si Pablo sa time na ito ay gusto niyang dumalaw pero hindi nagkakaroon ng pagkakataon. Pero sabi niya, "For I long to see you so that I may impart some spiritual gift to you." Spiritual gift can be imparted. Pwede itong ma-impart. Hallelujah. Habang ikaw ang isang mananampalataya, isang anointed, ay magpapasimula kang magsasalita sa Kanya ng Word of God, ng salita ng Diyos. Then, habang ikaw ay nagsasalita ng salita ng Diyos, sabi ng 10:17 ng Book of Romans, faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. And now you are imparting. You are now imparting the Word. At yung pag-impart, pag sasalita mo ng salita ng Diyos, then it creates faith doon sa loob ng isang tao. Ganun ang ginagawa. And then, for long to see you, for I long to see you that I may impart some spiritual gift so that you may be established. So that you may be established. Well, makikita natin, ang kaloob ay nagawa ni not necessarily, may mga panahon na ito ay pinapatong sa kamay. Pero yung impartation ay pwede itong mangyari kahit walang pagpapatong ng kamay. See, through preaching, sa pamamagitan ng pangangaral, sa pamamagitan ng pagbabahagi ng isang bagay, kung ano yung bagay na naroon sa iyo ay na-transfer mo sa iba. When it comes to this spiritual gifts, mga kaloob. Now, tingnan ninyo ang isa pang pangungusap ni Paul kay Timothy. As he mentioned it in 2 Timothy chapter 1 verse 6. 1 verse 6 ng 2 Timothy. Kung ating itaas sa verse 4, sabi, ang mga unang pangusap dito ay about the faith. Or, verse 3, I thank God whom I serve with a clear conscience, the way my forefathers did, as I constantly remember you in my prayers night and day. And then, longing to see you, sabi niya, gusto kitang makita, even as I recall your tears, so that I may be filled with joy. So dito si Paul ay at this time ay nasa if I'm not mistaken if he is in prison now. Pero sabi niya, gusto kong makita ka at naalala ko ang iyong mga pagluha. At habang nakikita niya yung pagluhang iyon, naalala niya, ako'y napupuno ng kagalakan. And next verse, sabi niya, for I am mindful of the sincere faith within you, which first dwelt in your grandmother Lois and your mother Eunice, and I am sure that it is in you as well. Yung faith na naroon sa lola, napunta sa anak, hanggang sa nakarating sa apo. So mga kapatid, ang pananampalataya ay naibabahagi. Di ba? Nai-impart. See? Thank God sa ating mga magulang. Salamat sa Diyos sa aking nanay na nanalangin para sa akin. Salamat sa mga kapatiran na mga tao na nagpagal sa atin, na nangaral, nag-share sa atin, nag-akay sa atin, nagpagal sa atin para tayo ay ma-impart sa atin ang pananampalatayang ito. And the next verse, for this reason,
I remind you to kindle afresh the gift of God which is in you. Aking pinapaalalahanan ka na iyong pagningasin ang kaloob ng Diyos na nasa iyo. To kindle afresh the gift of God which is in you through the laying on of my hands. Paul imparted the gift kay Timothy. I'm not sure kung ano yung particular na tinutukoy niya rito. Pero si Paul mismo ay nag-mention at nag-attest at sinabi niya, ang kaloob na nariyan sa iyo, pagningasin mo, nang ito'y tanggapin mo sa pamamagitan ng pagpapatong ng aking kamay. Through this impartation na binahagi o ginawa ni Apostol Pablo sa kanyang kay Timothy. So may kita natin sa ganitong mga bagay at pangyayari ay maintindihan natin na ang empowerment sa pamamagitan ng gifts ng kaloob ng Diyos. Ang isang yan ang dahilan bakit ang Panginoon ay meron siyang binigay ng mga kaloob. Vision 4:11, nang siya umakyat sa sangkalangitan, nagbigay siya ng mga kaloob sa mga tao. Ang ilan ay naging apostol, propeta, ebanghelista, pastor at mga guro. Ito ay is the power for service, for the perfecting or for the equipping of the saints. At upang ang mga mananampalataya rin naman ay sila ay makapaglingkod sa isa't isa, ang mga mananampalataya ay binigyan din naman ng mga kaloob. 1 Corinthians chapter 12, ang 9 gifts of the Holy Spirit. Wisdom, faith, knowledge, tongues, miracles, prophesying, interpretation of tongues, and so forth. Lahat ng yan ay, hallelujah, ito ay paggawa ng Banal na Espiritu, ang outer anointing sa buhay ng mga mananampalataya. Praise God. But brothers and sisters, huwag din natin kakalimutan, merong tinatawag na inner anointing. At ang inner anointing na yan ay pinakita ng chapter 12 ng 1 Corinthians verse 13. Chapter 12, 1 Corinthians verse 13, ang sabi ng verse na ito ay ito. 1:13. For by one Spirit, kung itataas natin sa verse 12, tingnan niyo ang verse 12. Ang verse 12 ay nagsabi ng ganito. For even as the body is one, and yet has many members. Anong tawag sa body ito? Tinawag itong body of Christ. Body of the anointed one. I'm using this anointed one para ma-realize natin na yung body ito ay mga anointed din ang bumubuo ng mga members ng body ito. So, for even as the body is one and yet has many members, and all the members of the body, though they are many, are one body, so also is Christ. And then verse 13, for by one Spirit, this body, paano ito binuo ang katawang ito? This body, for by one Spirit, we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks. So, ang bawat isa sa atin na mga tinawag na binigyan ng Espiritu ay, anong ginawa? Siya ay inilagay. So, inilagay doon sa katawan ng ating Panginoon. At sabi niya, whether Jews or Greeks, mga Hudyo man at mga Grego, and whether slaves or free, and we were all made to drink. Gusto kong bigyan ng pansin yung salitang drink.
Iba ito doon sa upon you. It's the same Spirit, but yung Holy Spirit, yung anointing na dumating is for the gifting, para sa kaloob, to empower, ay ito ay sa outer. Pero, yung salitang, we all made to drink in one Spirit. Meron bang umiinom na tumatapon yung lahat ng ininom niya dito? Di ba hindi? Kapag uminom ka, pagkatapos mong uminom, walang natapon, lahat napunta doon sa loob. You get my point? And that's the inner anointing. And now it has something to do with your inner person, the inner being. Ito yung sinabi ng Panginoon sa ng kanyang unang kausap ang mga alagad. Kausap niya nandun pa si Judas. Pero nang pag-uusapan na ng Panginoon at tatalakay na sa kanila about the Holy Spirit, sabi ng Panginoon kay Judas, binigay niya ang tinapay at sabi niya, yumaong ka, gawin mo kung anong dapat mong gawin. Umalis si Judas, pumunta sa mga high priest, ibinenta si Jesus. Habang nasa process ng pagbebenta si Judas kay Jesus, dinidiscuss ng Panginoon about the Holy Spirit. Excluding Judas. Hindi nakasama si Judas. Naranasan ni Judas magpagaling ng mga may karamdaman. Naranasan niyang mga himala kasama ng Panginoon. Pero, pwede natin sabihin kasama, kagaya ng naranasan ng 70 disciples, na sinabi niya, ang mga demons ay nagsasubject sa iyong pangalan. But when it comes, na diniscuss ng Panginoon about the Holy Spirit, na hindi lamang upon you will be in you. Diniscuss niya sa chapter 14. Sa chapter 15, diniscuss niya about the vines and the branches. The vine and the branches. Nasabi niya, abide in me and I in you. Sabi niya, hindi ka makapagbubunga kung ikaw ay hiwalay sa akin. The fruit bearing is something to do with the inner anointing. I will repeat. Yung tinatawag na pamumunga ay may kinalaman ito sa inner anointing. Ang Galatians chapter 5 about the fruits of the Holy Spirit. Galatians 5 verse 22. Sabi ng verse na yan, ay nagpahayag ng ganitong bagay. Pinakita diyan, but the fruit of the Spirit. Kailan nagkakaroon ng fruit? Is by union. But the fruit of the Spirit is what? Is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. Brothers and sisters, hindi ko kayang impart ang gentleness sa iyo. I cannot impart gentleness. I cannot impart the other fruits of the Spirit. No fruits of the Spirit, I cannot impart it to you. I can share it to you that this is I experience it. But never I can impart it to you. Because, why? It is a fruit. You will never experience this fruit of the Spirit. You will never experience love, joy, peace. Kahit anong share ko sa iyo about love, kailangan mong maranasan ng Holy Spirit, yung inner anointing na yan. And then, hallelujah, iwanan natin yung verse na ito. Puntahan natin ang Romans chapter 5. Ang Romans chapter 5 ay
ay nangungusap ng ganitong bagay. Pinakita roon ni Apostol Pablo sa kanyang pangungusap. Sabi niya, verse 5 ng Romans 5, and hope does not disappoint because the love of God has been poured out within our hearts. It's in the inner, in your inner man. Because the love of God has been poured out within our hearts through the Holy Spirit who was given to us. This is inner anointing. Ito ay panloob na paggawa. At paggawa dito, at ang pag-ibig ng Diyos ay nabuhos sa iyong puso, then you will have love. Imposibleng makakita ka sa isang tao ng pag-ibig ng Diyos nang walang Holy Spirit sa kanyang puso. Ang nakikita mo sa kanya ay natural niyang kabaitan. Sinasabi na, ang taong ito may pag-ibig ng Diyos. Brothers and sisters, huwag tayong lalayo sa sinasabi ng Scripture. Walang pag-ibig ng Diyos maliban ang tao ay merong Holy Ghost sa kanyang puso. At ang pag-ibig na ito ay, hallelujah, ang pag-ibig na yan na yung nakikita sa kanya na sinasabi mong parang pag-ibig ng Diyos, subukan mo yung dalhin sa testing. At kapag nagbago yan, ibig sabihin, hindi yan pag-ibig ng Diyos. Now, balikan natin yung Galatians. So, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness. See, yung kagalakan, pag-ibig, kapayapaan, pagtitiis, kabaitan, kabutihan, katapatan, kaamuan, pagpipigil sa sarili. Ang lahat ng ito, hallelujah. I'm sorry mga kapatid, hindi mo ito may impart sa kanino man. It is a personal experience. Dito ko naintindihan yung mga wise virgin. Sabi niya, mga foolish, bigyan mo kami ng langis. Sabi niya, sorry, hindi sapat ito para sa iyo at sa akin. Sa akin lamang ito. Pumunta ka doon sa nagbebenta, bumili ka ng para sa kanang iyo. There's an anointing that it cannot be imparted. Hindi mo ito mai-impart, hindi mo ito maipapasa. Personal yan sa iyong sarili. If a certain person have this hunger, ang pwede mo lamang gawin kung ikaw ay nakakadama ng hunger sa Panginoon. Pero yung isang tao ay walang ganong hunger, kaya mo lang siyang ipag-pray, Lord, tulungan mo siya, aakayin mo siya, at bigyan mo rin siya ng hunger kagaya ng aking naranasan. Dahilan ng hunger na ito ay produce din ito ng banal na Espiritu. Siyang naglalagay ng pangnanasa upang ikaw rin naman ay magkaroon ng ganitong bagay. I hope you understand, brothers and sisters, these two types of anointing. There's only one anointing, pero meron siyang dalawang bagay na ginagawa sa bawat isa atin. Outer is to empower us, but inner is to develop us as sons and daughters of God. Praise God. Palakpakan natin ating Panginoon sa oras na ito. Praise God. Tayo tumayo. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Ito ay biyaya ng Panginoon sa bawat isa atin. At huwag nating kakalimutan, ikaw ay anointed. Tayo ay anointed. We're anointed. Hallelujah. Of the Holy Spirit. Praise God. Hallelujah. Uwitin natin yung awit na nagsabing, hallelujah, come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing. Come in your power. Oh, blessed be your name, O Lord. Praise be to God. Spirit, fall on me now.
song, and every day I grow to love you more. Once again. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Sing the chorus once again. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in For the last time, we're reaching for your heart. and I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. We're reaching for your heart. You hold my life in your hands. Hallelujah. Tandaan natin mga kapatid, ikaw ay Kristiyano. Ikaw ay ginawang Kristiyano, ibig sabihin, ikaw ay pinahiran ng banal na Espiritu. Hallelujah. Ito ngayon ay isa ng pangako. Ang pahid na ito ay hindi lamang ito pwedeng gawin ceremonially, kundi ang pahid na ito ay pangako na. At kung sino man ang wala ng ganitong klaseng pahid sa Kanya, hallelujah, tandaan mo kapatid, ito ay pangako na ito'y Kanyang ibibigay sa sino man na sa Kanya ay sumasampalataya. Hallelujah. At ang pahid na ito ay hindi lamang para ikaw ibigyan ng kaloob, hindi para lamang ikaw ay palakasin, kundi ang pahid na ito ang siyang mag-aakay sa iyo sa panloob na bahagi ng iyong pagkatao, at doon niya i-develop ang isang Christ-like character mula doon sa kaibuturan. Hallelujah! Ang kapangyarihan ng Diyos, bagamat ito ay makapangyarihan, pero ito ang kaloob, ay hindi ito pwedeng gumawa ng anumang bagay sa buhay ng isang tao. Kinakailangan niya ang banal na Espiritu ay tumagos hanggang sa pinakakaibuturan ng kanyang pagkataong loob sa kanyang Espiritu. At doon ng Panginoon ay gagawa. Hallelujah! And it only happened sa isang buhay na isusuko sa harapan ng Panginoon.
At habang ang buhay kanyang ay isusuko sa harapan ng Panginoon, at siya'y mananalangin at mauuhaw sa bagay na ito, ang sabi ng Panginoon, mapalad silang nauuhaw at nagugutom sapagkat sila'y bubusugin. Hallelujah! Sino man ang nauuhaw at sino man ang magnanasa ng ganitong bagay, hindi lamang ang kaloob, hindi lamang ang empowerment sa kanyang buhay, kundi ang paggawa ng banal na Espiritu sa kaibuturan ng kanyang buhay upang siya ay anyuan na kagaya ni Kristo. Hallelujah! Tayo dumulog sa panalangin. Sino sa atin ang hindi lamang nagnanasa sa panlabas na pahid ng Espiritu ng Diyos? Hallelujah! Ang panlabas na pahid ay pwede itong nawawala, pwede itong nariyan, maring magbabago ito dahil naapektuhan ito ang iyong emosyon, ang iyong damdamin, naapektuhan ang iyong kaluluwa. Pero ang pangloob na pahid ay kailanman ito ay mananahan sa iyo at hindi ito aalis. Ang pahid na panlabas ay pwede itong mawala, pwede mo itong hindi maramdaman, pero ang pananahan ng kanyang Espiritu ay pangako na hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Ako isa sa inyong palagi hanggang sa huling sandali ng sanlibutan. Hallelujah! Praise God! Purihin ang dakilang pangalan ng Panginoon. Ilan sa atin ang nais na dalhin ang ating mga buhay sa panalangin. Let us pray. Amang Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, hallelujah, nagpapasalamat kami sapagkat ang pahid ngayon na aming naranasan ay higit na mas mainam kaysa sa pahid ng naroon sa lumang tipan. Hallelujah, hindi makatagos doon sa kaloob-looban ng tabing, ngunit sa panahon ng aming Panginoong Hesus ay mabayubay sa krus. Ang tabing ay nahapak mula sa taas hanggang sa kaibabaan, at ang kalawalatian ng Diyos ay nahayag. At ngayon, ang bawat isa ay pwede nang pasukin ang kabanal-banalang dako, at ang bawat isa ay pwedeng magkaroon ng karanasan sa Panginoon doon sa pinakaloob na bahagi, hallelujah, ng tabernakulo. O Panginoong Diyos, hallelujah, salamat sa Espiritu Santo na yung binigay sa amin. Salamat sa Espiritu Santo, Lord, na nagbigay sa amin ng kaloob upang kami mag-function, upang kami gumawa sa iyong gawain, upang kami ay legally, O Lord, ay magkumilos at maging parte ng iyong katawan at ng iyong gawain. Ngunit, Lord, ang isa sa aming pinakananasa sa uling maaraw na ito ay ang pinakakaibuturan ng aming mga espiritu na siyang be filled with the Holy Spirit. Hallelujah, na mapuno ang aming panloob na pagkatao ng banal na Espiritu upang ang bunga ay magpasimulang magmanifest. At iyong sinabi, Lord God, wala kayong magagawa maliban kayo ay nakasugpong sa akin. Wala kayong magagawa ang lahat na pwede naming i-display at makita sa amin. It's all human character. It's all human, Lord God. Hallelujah. Ngunit kung ito ay bunsod ng pagpupuno ng iyong Espiritu sa panloob na pagkatao sa amin, ang makikita dito ay walang iba kundi si Kristo. Hallelujah. It's a Christ-like creature. Hallelujah. Ang isang kagaya ni Kristo, na kagaya ng isang kordero ng Diyos. Hallelujah. Na isang maamo. Hallelujah. At Lord God, pagpalain mo, Diyos, ang bawat isa na aking mga kapatid sa oras na ito, lalaki at babae. We're not just longing for the outer anointing, but we're longing and we're hungry, Lord. We hunger for, hallelujah, the inner anointing na gumawa sa buhay ng iyong mga lingkod, ng iyong mga anak. Lord, salamat. Hallelujah, sapagkat ngayon ay pwede nang, hallelujah, ang Espiritu ay makarating sa pinaka innermost being ng bawat isa amin. Dahilan, hindi na ito dugo ng hayop, hindi ito buhay ng hayop, hindi buhay ng kambing, ng baka, ng tupa. Ito ay buhay na ng aming Panginoon ang inilaalay. At ito'y dugo na ng aming Panginoon. Ito'y buhay ng Diyos na pwede nang sumama sa mga
mga anak ng Diyos. Hallelujah, sapagkat ang Espiritu mo ay magpapatotoo kasama ng aming Espiritu na kami ay mga anak ng Diyos. Lord God, ang itong bahaging ito ang siyang pinakakatunayan na kami ay mga anak. Hindi lamang ang kaloob na meron sa amin, kundi ang isang pinakabagay na nandoon sa kaibuturan ng aming mga puso, ang siyang magpapatotoo na kami yung mga anak. O Lord God, salamat sa iyong biyaya. Salamat sa iyong mga salita. Salamat, Lord God, hallelujah, sa iyong pagsama sa amin, pagtulong sa amin. O Lord God, hallelujah, kailangan namin ng kaloob na para kami mag-function sa iyong gawain. Kailangan namin ng kapwa ito, ang inner and outer anointing ay kapwa kailangan namin. Kailangan namin ng outer anointing to function in the body of Christ. Hallelujah, at ang inner anointing para i-display ang buhay ng aming Panginoon. Lord God, salamat. Hindi mo kami i-deprive. Hindi namin pipiliin lamang ang isa, kundi gusto naming maranasan ang buong paggawa at pagkilos mo sa buhay ng bawat isa amin. Hallelujah, to God be all the honor, the glory, and the praise in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Everybody say amen. Hallelujah, hallelujah. Palakpakan natin ating Panginoong Jesus. Praise the Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah.